maligaya, gabi ng pagsilang ng haring sasakop sa mundong ibabaw at sa kalawakan. Ang anghel ay may awitan, nagpupuri sa sanggol na bagong silang. Halina tayo sa sabsaban, kay Jesus inihandog, puso't kalooban ating purihin. Pasalamatan ang handog ng Amang makapangyarihan. Bilang pag-ibig ang haring sumilang, hatid ay balita ng kapayapaan. Maghari sa atin, diwa ng pagmamahalan, magsisilbing liwanag sa ating buhay. Halina tayo at magalay ng ating sarili sa nangangailangan. Si Jesucristo'y ating tularan, tinubos niyang lubos ang sangkatauhan. Gabing maligaya, gabi ng pagsilang ng haring sasakop sa mundong ibabaw at sa kalawakan. Ang anghel ay may awitan, magsising ganda sa buhay. Halina tayo sa sabsaban, kay Jesus inihandog, puso't kalooban ating purihin. Pasalamatan ang handog ng Amang makapangyarihan. Nakilang pag-ibig ang haring sumilang, hatid ay balita, kapayapaan. Maghari sa atin, diwa ng pagmamahalan, magsisilbing liwanag sa ating buhay. Halina tayo at magalay ng ating sarili sa nangangailangan. Si Jesucristo'y ating tularan, tinubos niyang lubos ang sangkatauhan. Tinubos niyang lubos ang sangkatauhan. Simulan natin ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Merry Christmas. Merry Christmas. Upang tayo maging karapat-dapat na makilahok sa banal na pagdiriwang na ito, sumandali natin suriin ang ating mga sarili, aminin natin sa Diyos ang ating mga kahinaan, at may kababaang loob tayong humingi sa Diyos ng kanyang awa at pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat para sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami
kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rinang langit, Amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanlulublog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabubuting pagsusunuran, kami nawa ay magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Itinuturo sa atin ni Sirach na upang magkaroon ng buhay na kalugod-lugod sa Diyos, dapat mahalin ng mga magulang ang kanilang mga anak at igalang naman ng mga anak ang kanilang mga magulang at alagaan sila sa kanilang pagtanda. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na. At huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng kanyang iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na hadikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa ay parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala na ng nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Nasasalamin sa mabubuting gawain, pagpapakumbaba, pagtitiis at pagmamahalan, ang tunay na pananampalataya at kabanalang Kristiyano. Higit sa lahat, nakikita ang tunay na pananampalataya sa mag-anak, ang kung saan nagmamahalan ang ama, ina at mga anak. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung mahinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos.
At anuman ang gagawin ninyo, maging salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Salita niyang totoo, naway manahan sa inyo. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila ay umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakalang ang isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako ay dapat
na nasa bahay ng aking ama. Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo pong lahat at makinig sa homilya. Meron pa ako isang kwento sa dati kong parokya. Huwag kayong may iskandalo. Ano po? Minsan, umagang-umaga, hinahanap ng nanay ang kanyang anak. At dahil ang amin pong kumbento ay mataas, ano po, sa pagdungaw mong ganyan, kita mo lahat, ano po, dito hinahanap ng nanay ang kanyang anak, yung kanyang anak na dito sa kabilang kanto naglalaro. Ano po? So sumisigaw, hinahanap niya ang kanyang anak. Ako po ay katatapos lang mag-almusal, gusto kong sitsitan, sabihin ko, nandun. Di po ba, no? Ay, hanap. At nakita niya kanyang anak doon sa kabilang kanto. Naku, nung nakita ng nanay yung kanyang anak, kinuha yung malaking tsinelas. Alam mo na kung anong gagawin, di po ba, no? At hinataw yung bata. Pak! At sabi ng nanay, putang ina mo. Kaya huwag kayo may iskandalo. Ano po? Bakit ko sinasabi? Ano po? Paulit-ulit na sinasabi ng nanay. Pag sinasabi ng nanay niya Diyos sa kanyang anak, sino ang minumura niya? Ang galing ninyo. Di ba? Hindi naisip ng nanay na minumura niya ang kanyang sarili. Hindi niya naisip na pag minumura ng nanay ang kanyang anak at gano'n ang kanyang pagmumura, ang kanyang minumura ay ang kanyang sarili. Ang ikalawang pagbasa ay nagpapaalala sa atin na ang kabanalan ay hindi lang tungkol sa padasal-dasal, pasimba-simba, palingkod-lingkod, panubinaryo-nubinaryo. Ang ikalawang pagbasa ay nagpapaalala na ang kabanalan ay dapat pinapakita sa mabuting asal. Sa mabuting asal. Na kung saan ang mga anak ay pinapakita ang paggalang sa magulang, ang mga magulang ay pinapakita ang pagmamahal sa mga anak. Mga minamahal na mga kapatid, wala namang perpektong tatay. Wala namang perpektong nanay, hindi po ba, Kaya walang perpektong anak. Meron ba sa atin nakapamili kung sino ang nanay na gusto nila? Wala naman. Meron bang nanay na nakapamili kung sino ang anak na gusto nila? Wala. Hindi po ba? Bulatan yan eh. Kaya nga pag pinanganak ang bata, paglabas umiiyak eh. Hindi po ba, Bakit umiiyak ang bata? Ba't yan ang nanay ko? Di ba? Ha? Walang nakakaalam. Tanging Diyos lamang. Di po ba, Doon sa dating isang parokya naman, nagpahid ako ng langis sa isang tindera ng palengke. At nakapaligid doon yung kanyang mga anak. Meron siyang 6 na anak. At nung siya pinapahiran ko na ng banal na langis, siya umiiyak. Sabi ko, bakit kayo umiiyak, nanay? Kasi ang aking po kinakatakot, pag ako'y namatay, walang magdadasal para sa akin. Sabi ko, ito, dami niyong anak ko. Sabi niya, hindi ko kasi naturoang magsimba yan eh. Hindi po ba, Hindi daw niya naturoang magsimba. Maganda rin itanong yan, di po ba, Pag kayo po'y namatay, may magdadasal para sa inyo? Hello? Ngayon nyo lang naisip?
Aba, hindi si Father. Akala nyo, hindi. Di ba? Kung hindi kayo pamimisahan, hindi kayo pagdadasal, yun ang mahalagang tanong. Ang kanyang kalungkutan ay totoo. Mababaon tayo sa limot kung ang una nating kinalimutan ay ang Diyos. Ano sinasabi sa unang pagbasa? Na ang kautusan na igalang ang mga magulang ay ang natatanging kautusan na mayroong pangako. Ano sinasabi doon, mga anak? Pag ginalang mo ang iyong mga magulang, pagkakaluban ka ng Diyos ng mahabang buhay. Mahabang buhay. Pag ginalang mo ang tatay mo, hindi sinasabi doon, banal ang tatay mo. Igalang mo ang tatay mo. Pag ginalang mo ang tatay mo, parang nagbabayad ka na sa iyong mga kasalanan. Pag ginalang mo ang nanay mo, ibig sabihin, nag-iimpo ka para sa iyong bukas. Sa madalit sabi, kung ikaw ay naghihirap ngayon, baka yan ay sukli sa kawalang paggalang sa iyong ina nung siya'y nabubuhay. Walang ibang sisisihin kundi tayo. Ano sabi dito? Pag pinasaya mo ang iyong mga magulang, pasasayahin ka ng iyong mga anak. Ang kabaliktaran ay totoo. Pag pinaluha mo ang iyong mga magulang, paluluhain ka ng iyong mga anak. Dahil kung ano ang iyong binigay, yan ang sukli. Nagkamali ba ang Diyos? Hindi. Magkakamali ba ang Diyos? Hindi. Nagsinungaling ba ang Diyos? Hindi. Sadyang yan ang natatanging kautusan na mayroong pangako. Bakit natin ipinagdiriwang ang banal na mag-anak? Sa Ebanghelyo, pinaalala sa atin na kahit Diyos si Jesus, gumalang siya sa kanyang mga magulang. Sapagkat hindi niya kayang labagin ang kanyang kautusan. He cannot break His own laws. Nasusulat dun igalang mo yung mga magulang. Kaya siya ay nagkatawan tao, iginalang niya ang kanyang mga magulang. Pero Father, nawala si Jesus. Hindi nagpaalam sa mga magulang. Kailangan niyo pong intindihin ito. Sa mga Hudyo, pag ikaw ay 13 years old, may tinatawag silang bar mitzvah. Bar mitzvah. Pag ikaw ay 13 years old, dadaling ka sa templo. At ikaw ay itatalaga. Pag ikaw ay 13 years old, hindi ka na bata. Hindi ka na bata. Pag hindi ka na bata, hindi ka na kargo ng iyong ina. Pero kung ikaw ay 12 years old and below, lalaki o babae ka, nasa kakargo ka ng iyong nanay. Dahil siya ay 13 years old, hindi na siya kargo ng kanyang nanay. Hindi na siya hinanap ni Maria. Bakit? 13 years old na Dapat na kay Jose ka na. Kasi dapat nasa tatay ka na. Pero, pag ikaw ay hindi na bata, mayroon ka kanyang magdesisyon na ikaw. Dahil hindi na ako bata, nagdesisyon siya na manatili sa templo. Hindi yun pagsuway. Hindi yun paglabag sa kautusan. Yun ay pagiging, hindi na bata. Di ba, Ang palagi ko po tinatanong, pag nawala bang anak mo, hahanapin mo ba kagad sa simbahan? Hello? Di ba, Nasaan ang anak mo? Wala dito Nasa simbahan. Oh! Di ba? Totoo kaya yan? Hindi, Hindi. Yung mga nanay nga pinapagalitan yung mga batang palagi nasa simbahan. Di pa ba, Doon ka na lang tumira. Doon ka na lang. Kay Father ka na lang. O, di ba, Kaya umiyak yung mga bata kasi sa simbahan na nga ako pumunta. Saan yung ako gusto pumunta? Di ba, Gusto nating madasali ng ating mga anak.
Pero pag nasa simbahan ng naglilingkod, pinapagalitan ninyo. Ano po? Hindi alam ng mga anak kung saan lalagay. Di ba, anak? Anong gusto ng mga magulang? Pag maliliit pa, marunong na sumayaw. Tuwan-tuwa, mga lolo at lola. Nasayaw na. Di ba? Kaya pag lumaki, nasaan? Nasa sayawan. Kasi yun ang gusto ninyo, palang walang sumayo eh. Walang ang galing na kumanta. Pag lumaki, nando sa video hindi pa ba? Hindi kinakatuwa na habang maliit, tinuturuan yung magdasal. Gusto natin na naging mabuting ating mag-anak. Pero ang tanong sa mga magulang, pinapalaki ba natin sila ayon sa kautusan ng Diyos? Isang tunay na kwento sa US na kung saan ang isang binata ay bibitayin. Bibitayin dahil nakapatay. At nag-iwan siya ng sulat sa kanyang nanay. At sabi niya, sana kasama kitang binibitay. Yun ang sulat sa kanyang nanay. At inisa-isa niya, kasi nung ako ay maliit at ninakaw ko ang laruan ng aking kapatid, hindi mo ako pinagalitan. Nung ako'y nag-aaral at ninakaw ko ang gamit sa school, hindi mo ako pinagalitan. Nung ako ay nakasaksak at ako'y pinapagalitan ni Papa, inaway mo si Papa at pinagtanggol mo ko. Nung ako ay nang hold up, hindi mo ako pinagalitan. At ako'y nakapatay, umiyak ka lang pero hindi mo ako pinagsabihan. Lumaki ako na akala ko tama ang aking ginagawa. Mga minamahal na mga kapatid, mga magulang, tandaan po ninyo ito. Huwag niyo itong kakalimutan. Ang alin? Pag napunta sa impyerno ang inyong mga anak, kasama kayo. Bakit? Pinabayaan ninyo. Hindi ako nagbibiro. Hindi ako nagbibiro. Sapagkat pananagutan ng mga magulang ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Hindi po ba? Ang aking tanong ay, ilan pa sa mga magulang ang nagdadasal para sa kanilang mga anak? Ilan pa? Sabi nga, ito nakakahiya. Sabi niya, ilan po ang anak ninyo? 4 po. Ano po mga tinapos? Yung isa po ay engineer, yung isa po ay nurse, yung isa po ay accountant, yung isa po, magnanakaw. Kawawa naman. Bakit hinayaan yung magnanakaw? Sabi niya, pasensya ka na. Yun na lang ang bumubuhay sa amin. Yun daw magnanakaw. Di ba? Yun ang malungkot na kwento, no? Yun ang malungkot na kwento. Hinahayaan natin ang gumagawa ng masama kasi nakikinabang tayo. Mananabi ako ha, mananabi uli ako ha. Tabi. Alam niyo yung mga aso, galit sa magnanakaw? Di ba no? Galit na galit yung mga aso sa magnanakaw. Bakit yung ibang tao, binoboto yung magnanakaw? No? Di ba Bakit yung ibang tao hindi galit sa magnanakaw? Ano nangyari na? Di ba? Hello? Ha? Huwag kayo tumingin. Malapit ang eleksyon. No? Magandang itanong yun.
Uupo ba yan kung hindi natin binoto? Binoto hindi po ba? Ano? Sino may kasalanan? Ay, mabutit alam ninyo. Ano po? At least alam ninyo, di po ba? Ano? At least mayroon tayong natututunan sa misa, hindi po ba? Ano? Kaya nga sabi na Santo Papa, ang yumaong Santo Papa, Juan Pablo Ikaluwa, na ang kinabukasan ng bansa ay kung anong klaseng pamilya siya meron ngayon. Kaya kung anong uring pamilya mayroon tayo ngayon, yan ang ating bukas. Kung pinapaluha natin mga magulang ngayon, ang bukas mo, paluluhain ka rin. Kung wala kang paggalang sa iyong ina ngayon, maghihirap ka bukas. Kung wala kang paggalang sa iyong ama, bukas ka pa magbabayad sa iyong mga kasalanan. Kailan yung bukas na yon? Pag ikaw ay nasa impyerno na. Mga minamahal na mga kapatid, hindi tayo basta nagdiriwang Si tayo pala. ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalab ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Biren, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at hukom sa nakabubuhay ng kamatayan na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng kamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magpasalamat tayo sa Diyos, nating Ama, sapagkat Kanyang ipinadala ang Kanyang anak bilang ating kawangis sa pamagitan ng isang pamilya. Gayun din sama-sama tayong dumulog sa Kanya para sa ating mga natatanging kahilingan. Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para kay Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo, pare, diakono, relihiyoso at relihiyosa, patuloy nawa silang lumago sa kabanalan sa pamamagitan ng kanilang pagiging kalakbay ng bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa aming bayan, maging mabuting halimbawa nawa sila sa kanilang kawan. Itaguyod ang kapayapaan at ang halaga ng buhay at pamilya na patuloy na naaapektuhan ng kahirapan at kawalan ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pamilyang nagdurusa dahil sa paghihiwalay, problema sa droga at iba pang uri ng pang-aabuso, makatagpo nawa sila ng lakas at paghilom sa pag-ibig ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang bawat pamilya at suportahan nawa nila ang isa't isa. Maging bukas nawa sila sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, O Diyos, sa iyong pag-ibig at kapayapaan, ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog din natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan.
Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama naming mapagmahal, halina't dinggin at palakasin mo ang iyong bayan nang sa gayon tulad ni Maria mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak na nabubuhay at nag-ahari. Kasama mo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Sa mo namin ay iyong galak at kapayapaan naway kampi. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, ubunga ng buhay na iyong bigay. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Manalangin kayo mga kapatid upang ating mga pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos Ama nating mapagmahal. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain
ng pakipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Biren at ni San Jose sa aming pagdalangin para sa maging matatag ang aming mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling, dating kapiling mo ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo may tampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kaluwalhatian. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, gayong banal mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Noong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Noong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami pong lahat ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo ngayon dito sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sama-sama natin idulog sa ating mga panalangin sa pamamagitan ng panalangin itinuro sa ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, samalahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa aming mga kasalanan, pagalingin sa aming mga karamdaman, tuwangan sa aming mga suliranin, hanguin po kami sa kahirapan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoon Jesucristo, sinabi mo po sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga kahinaan na nagdadala sa amin sa paulit-ulit na pagkakasala. Kundi pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming mga puso
kapayapaan sa aming isipan, kapayapaan sa aming kanya-kanyang pamilya, tahanan o tinitirhan, kapayapaan sa aming mga pinagtatrabahuhan, kapayapaan dito sa aming parokya, sa aming bayan, sa buong mundo, at pagkaisahin mo kami ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan natin, Panginoon, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Pagpalain po natin ang bawat isa sa pagbibigayan natin ng kapayapaan. Sumainyo po ang kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka, Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Mga minamahal na mga kapatid, ito ang ating Panginoon Jesucristo, ang anak ng Birheng Maria, ang dahilan kung bakit mayroon tayong Pasko. Mapapalad kayong lahat na inaanyayahan dito pang siya'y tanggapin sa banal na komunyon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa pigin na banal, ay gawin mo makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos namin pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nais ko lang munang kunin ang pagkakataong ito upang pasalamatan ang mga tao na nagbigay ng tulong para sa pagdiriwang ng banal na misang ito. Unang-una, ang ating mass sponsor for tonight. Maraming salamat po sa Kalakian Family. Palakpakan, solidad clap nga para sa kanila. Ganon din po sa ngalan ng komunidad ng Nuestra Señora de la Soledad Parish, ako po ay nagpapasalamat sa pagbibigay ng panahon at oras sa atin na makapagdiwang muli ng banal na misa sa pangalawang pagkakataon. Ang Cura Paroko at Chaplain ng Santo Niño de Paz Greenbelt Chapel, ang iba, ang aking formator sa seminaryo. No? Siya po yung nagdisiplina sa amin sa seminaryo. Father Dave Concepcion. Palakpakan natin, Father Dave. Thank you po, Father Dave. Salamat, Father, sa pangalawang pagkakataon at bigay kayo ng panahon para sa amin. Nabiyayaan na naman kami muli ng inyo pong wisdom at karunungan. Nawa, baunin natin ito, mga magulang, lahat ng natutunan, turuan ang mga anak. Bukas, sama-sama tayo ulit magmisa nobenaryo sa ikapitong araw. At ito'y pangungunahan ng aking dating Cura Paroko sa Ermita Church, ang Cura Paroko ng Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora de Guia, si Father Lito Villegas. Bukas po, magkita-kita po tayo sa ganap na 6:00 pa rin ng gabi. Maraming salamat po. Magsitayo po. Salamat din po sa pagkakataon. Pahabol lamang po. Ayon po sa pag-aaral, ang iniluluha ng maraming magulang ay hindi ang kanilang mga anak ay hindi nakatapos, hindi yumaman. Ang iniluluha ng mga magulang sa kanilang mga anak ay ang kanilang mga anak ay walang galang. Sa Tagalog, bastos. Ano po? Hindi yung, ay hindi nakatapos, ay hindi yumaman. Hindi po. Mayroong mga mayamang lumuha ang magulang. Ano po? Mayroong kami mga benefactor sa seminaryo. Ang yayaman, ang iniluluha ng kanilang nila ay ang kanilang mga anak, dinidemanda sila. Ano po? Bakit? Hindi binigay yung pamana. Ano po? Kaya mapalad tayo mahihirap. Ang pamana sa atin, kung hindi sipon, ubo lang. Di po ba? Diabetes, hypertension, di po ba? Ano? Ay, mayaman kami niyan. Ano po? Diabetic ako eh. Di po ba? Ano? Inuulit ko po, pasayahin ang magulang kung gusto nyo kayo pasayahin ng inyong mga anak. Huwag maging madamot sa magulang kung ayaw ninyo ang inyong mga anak ay maging madamot sa inyo. Kung gusto nyo mahabang buhay, mahalin at igalang ang magulang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang Santa Misa, patuloy nating mahalin at paglingkuran ang Diyos. Salamat sa Diyos. Nuestra Señora de Soledad, ninang mapagtiis ng mga hirap, nagmata ng pasakit dahil sa Diyos na atas, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad. Mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay. Kami sana'y huwag papabayaan, tuloy na ng aming buhay. Kami rin ay arin mo, mga anak mong minamahal.
Nuestra Señora. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin.